Kapagpalang araw po, tayo po ngayon ay nasa petsa 1 ng Nobyembre. Ito po yung tinatawag nilang undas o pagdalaw ng mga yumaw sa buhay sa mga sementeryo na kung saan doon po nakalagak ang mga mahal sa buhay nating mga tao sa sementeryo. Alam niyo po, yung pagdalaw sa sementeryo sa ating mga mahal sa buhay, wala naman pong problema yan. Ako nga, sinasabi ko madalas yan. Tumalaw kayo, celebrate, yan, yung parang pagtitipon ba, yung reunion ng mga magkakamag-anak. Lalo na yung mga malalayong lugar at nagkakaroon kayo ng pagkakataon upang magkwentuhan, magkumusta. Sa katunayan po, binigyan nila ng kahulugan yan. Pag-auno, anong sinasabi nila? Araw ng mga banal, All Saints Day. Pag petsa 2 naman, All Souls Day. Yan. Alam niyo po, sa Biblia po, malalaman natin kung ikaw ay banal. Opo, sa Biblia. Dahil ang Biblia po may paliwanag dyan. Doon sa sulat ni Apostol Pablo, nung magkaikwentro po sila ng ating Panginoong Yesus, doon po natin mababasa yung isang talata ng Biblia na santo or banal. Pero bago tayo papalaot sa pag-aaral, tayo muna ay mananalangin. Hingin natin ang patnubay ng Diyos upang siyang gumabay sa bawat isa sa atin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo po ang puso't kaisipan ng sinuman nanonood ng video ito upang mapagkinabangan po ng lubusan ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito pong tagpong ito, babasahin ko. Ito po yung journey o paglalakbay ni Saulo na naging Apostol Pablo. Dito po sa Gawa 26:12. Ganito po ang nakasulat. Ang title nito, isinalaysay ni Pablo kung paano siya sumampalataya. Verse 12, yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pari. 13, nang katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Aring Agripa, ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoo, nakakasilaw ang liwanag sa pamamagit sa paligid naming magkakasama. 14, kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. 15. Tinanong ko,
Sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. 16. Tumayo ka. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod. At magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Amen. Mga taong ginawang banal ng Diyos. Ang Diyos po ang gumagawa ng kabanalan ng tao. Hindi po ang tao ang gumagawa ng kanyang kabanalan. Kaya ko po nasabi yan, tignan nyo po. Kapag po namatay ang isang Santo Papa, hindi pa yan santo, kaibigan, bagamat tinatawag na Santo Papa yan. Kailan lang magiging santo ang isang papa? Kapag namatay siya at nakapagtala siya ng himala ng 5 beses. 5. Kapag nakapagtala siya ng 5 beses, gagawin po siya ng santo ng nakahupong papa. Isipin niyo po yun, doon pa lang siya magiging santo. Kaya marami pong mga namatay na Santo Papa na hanggang ngayon hindi pa sila naging santo. Naalala niyo ba yung nakaraan? Yung nakasabay ni John Paul II na ginawa ng santo si John Paul II. Yung nakasabay niya, ang tagal na pong namatay doon. At saka lang siya ginawang santo noon. Actually, si John Paul II nga, hindi nga nakagawa ng 5 himalay. Pero sa kasaysayan, siya pinakamatagal na naging Santo Papa ng Roman Catholic Church. Kaya siguro po, ginawa na siyang santo. Ngayon, balik tayo sa Petsa 1. Ang November 1 ay tinaguriang All Souls Day. Tanong ganito, ba't ka pumupunta sa sementeryo ng araw ng Huno? Yung bang mahal mo sa buhay na patay, yan ba'y santo yan? Kailan mo lang malalaman na santo yan? Ito po ang sabi ni Jesus. Once na ikaw ay sumampalataya sa Kanya, ay ginagawa kang santo ng Diyos, no, banal. O, ulitin ko At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Number 1, mapatawad ang iyong kasalanan, kaibigan. Ibig sabihin ng pinatawad, inalis ang kasalanan mo. At mabibigyan ng lugar kasama ng mga tao ginawang banal ng Diyos. Hindi ka magiging santo pag hindi ka muna naalis ang kasalanan mo, kaibigan. Ito po yung nakalagay, binasa ko lang. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po tao ang gumagawa ng kabanalan mo. Wala pong kapangyarihan ng tao na gawin kang banal. Ang nakalagay sa Biblia, yung buhay na tao ang magiging banal. Buhay na tao. Kasi makakasampalataya ka sa Panginoong Jesucristo,
Dito sa Roma, sabi ni Apostol Pablo ay ganito naman na nakasulat. Chapter 10, verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Paano ka makasampalataya kay Jesus? Kailangan makinig ka ng aral ni Kristo. Aral ni Kristo, sinabi niya kay Pablo, Pablo, kita talaga kitang aking apostol. Magpatutuho ka sa nakita mo at ipakikita ko pa sa iyo. Ibig sabihin, mangaral ka, Pablo. Ang ipapangaral mo, ako. Sabi ni Jesus. Ipatutuho mo ako, sabi niya. At sa kanilang pananampalataya sa akin, ang sabi niya, sila'y ginagawang banal ng Diyos. Ibig sabihin, ang ginagawa pong banal, mga taong buhay, hindi po taong patay. Bakit nangyayari po yung Santo Papa, ang tagal ng patay, hindi pa pala santo? At saka lang gagawin santo kung makagawa siya ng himala o miracles ng 5. Paano naman yung kay Santo Papa John Paul II? Nakatatlo pa lang yata siya. Kung mo siya matagal na nungkulan bilang Santo Papa, na-shortcut yung batas. Yun na ginawa siyang santo. Wala na pong kamalay-malay si John Paul II na ginawa pala siyang santo. Patay na eh. Pag sinabi pong patay, wala na. Kaya, yung nasa Biblia po ang tama. Sabi nga po, gusto mo dumalaw sa yung mga patay, okay lang, pero huwag mong kakalimutan ang aral ni Kristo. Tandaan niyo po yan. Hindi dapat kakalimutan ang aral ng ating Panginoong Yesus. Na yung pananampalataya sa akin, sabi niya, yan ang parahan ng Diyos para gawin kang banal. Ano pang katangian ng banal? Ang sabi po rito sa Korinto, ang sabi pa ni Apostol Pablo, sa unang Korinto, basahin po natin Uno. Mula kay Pablo, tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus. At mula kay Sostenes na ating kapatid, 2, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambahayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, na Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. Ito, may pagkatawag po. Nung makinig ka, yun ang parahan ng Diyos ng pagtawag. Hindi kanya tatawagin, oy, Juan de la Cruz, halika nga. Oy, Petra, halika nga. Hindi po ganun ang pagtawag ng Diyos. Kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, yun ay way of calling ng Diyos. Tignan pa natin dito sa Hebreo. Chapter 3, verse 1. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. 2, tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya. Tulad ni Moises na naging tapat sa buhong sambahayan ng Diyos. Ano pong sabi? Ang pinakapunong pari ng pananampalataya ng mga banal ay walang iba kundi si Jesus. Hindi po
kung sino-sino. Ito, nakalagay. Kung meron ka man tatawaging Santo Papa, walang iba kundi si Jesus. Paano po ngayon? Paano yung normal na tao? Sinong gagawa pagiging santo nila? Kung yung mismong Papa, kapag hindi pa siya nakapag-declare ng imalang himala, ay 5 himala, hindi siya magiging santo. Wala, mas lalo na yung mga pagkaraniwang tao. Sinong gagawa santo sa kanila? Kaya nga po may pangangaral. Yun ang parahan ng Diyos. Ano man ang reliyon mo, kaibigan, hindi pinag-uusapan ng reliyon dito. Ang pinag-uusapan ikaw at ang Diyos. Sa iyong pakikinig na salita ni Jesus, kasi po ang sabi ni Jesus, isa lang aral ang pakikinggan mo. Yung aral niya. Wala kang ibang pakikinggan na aral. Pag nakinig ka sa ibang aral, magkakamali ka, kaibigan. Ganito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Mateo 28:19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo, sabi ni Jesus. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po yung mga santo. Ito po yung mga santo, yung mga sumunod kay Jesus. Bakit sila santo? Kasi po sila lang sinasamahan ni Jesus. Ulitin natin. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo, sabi ni Jesus. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yung masunurin po sa utos ni Jesus, sila po yung sasamahan ni Jesus. Sila po yung sinasabi ni Jesus na mga banal. Doon sa Gawa 28:18, second paragraph. Ulitin ko po yun para baka malito kayo ng kaunti. Ano pong sabi rito sa 26:18? At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Dahil sa pananampalataya po sa Panginoong Yesus. Kaya sabi ni Jesus sa 1:12, ganito po ang pangako ni Jesus. Kaya po sila banal. Yung pananampalataya nila kay Jesus, kaya po sila naging banal. Hindi dahil sila ginawang banal ng kapwa-tao nila. Ganito ang nakasulat sa 1:12:26. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At sa man ako naroon ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino man naglilingkod sa akin. Sino yung naglilingkod kay Jesus? Yung sumusunod sa kanyang mga utos. Pagdating ng araw, anong sabi ni Jesus? Kung saan ako naroon, ay dodohong ka rin at pararangalan ka ng aking Ama na nasa langit. Alam niyo po si Jesus nasa langit na. Dito po sa Gawa. Basahin po natin. Sa chapter 1, ganito po ang nakalagay sa Biblia. Simulan po natin dito sa chapter 1 verse 6. Ang title nito, ang pag-akyat ni Jesus sa langit.
Nang magkatipon si Jesus at ang mga lagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? 7. Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sarili kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. 9. Pagkasabi ni Jesus ay inakyat siya sa langit habang ang mga lagad ay nakatingin sa kanya, natakpan siya ng ulap. 10. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniakyat, may dalawang lalaki nakaputi na lumitaw sa tabi nila. 11. Sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya na nakita ninyo pag-akyat niya. Babalik siya. Ang purpose kaya siya babalik, lahat ng mananampalataya po sa kanya, yung pangako niya, kung saan man ako naroon, dodoon din kayo. Kukunin niya at isasama na po sa piling ng Diyos sa langit. Yun po yung mga banal. Yung pananampalataya nila ang naging dahan ng kanilang pagiging banal. Hindi yung ginawa kang banal ng kapwa-tao mo. Pare-pareho po tayong makasalanan pagkatapos yung tao gagawin kang banal. Makasalanan ka, makasalanan din yung gumawa ng banal sa'yo. Hindi po pwede yun. Kahit na gumawa ka pa ng laksa-laksang himala. Ang pinag-uusapan dito, mga taong buhay, hindi taong patay. Yung patay, wala na pong kamalayan yun. Patay na yun eh. Wala nang buhay, kaibigan. Kaya pag ang isang mahal mo sa buhay ay isang mananampalataya kay Kristo, hindi po kayo dapat umiiyak pag siya'y namatay. Hindi. Dapat magpasalamat kayo sa Diyos dahil yung mahal ninyo sa buhay ay pinagamit lang ng Diyos sa inyo yun. Pasalamatan niyo ang Diyos. Sapagkat yung mahal niyo sa buhay, ginamit pa siya ng Diyos. Yung iba ibang dating. Pag namatay yung mahal sa buhay, kuminsan pati Diyos sinisisi. Hindi ganun, kaibigan. Kaya doon ka dumalaw ngayon sa Petsa 1, araw ng mga santo. Pero dadalaw ka nga 1, yung mahal mo sa buhay, walang yang tao, namatay, pumatay. Santo ba siya, kaibigan? Santo ba? Okay, masamang tao. Si Pablo, masamang tao, mamamatay tao, kriminal. Pero bago siya namatay, nakasampalataya siya kay Jesus. Pero yung mahal mo sa buhay, hanggang mamatay, walang yang tao. Paano pa siya makasampalataya kung inabot na siya ng kamatayan? Kahit anong gawin mo, hindi na magiging santo yung kaibigan. Ang pagiging santo, yung sinabi ni Jesus, yung sumasampalataya sa akin, mga taong buhay po yung pinag-uusapan nila ni Apostol Pablo. Hindi mga taong patay na nakalibing na ng matagal na panahon. Hindi po ganon ang puro ng Biblia. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, tradisyon po ang tawag dyan.
Okay lang na dumalaw kayo sa yung mga patay ninyo. Yan ay reunion yan. May magkamag-anak kayo. Magkita-kita kayo, magbalita kayo, magkumusta kayo sa isa't isa. Pero tatandaan niyo po yung aral ng Biblia. Nagbabasa lang po tayo ng Biblia, hindi tayo naninira ng mga reliyon. Wala pong lugar ang paninira ng reliyon sa katotohanan. Kaya sabi ni Jesus, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ito po, nakalagay din sa Biblia yan. Akala po natin, ito. Tingnan po natin yung Galacia. Anong sabi ni Apostol Pablo? Basahin ko po Galacia, ito po. Chapter 5 verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Sino magpapalaya sa tao? Sa maling aral? Si Kristo. Yan ang trabaho ni Kristo. Wasakin ng maling aral na tinanim ng dyablo sa buhay ng tao. Ang dyablo po, ang trabaho niya magwasak. Ang trabaho naman ni Jesus, umayos ng winasak ni Satanas. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, nagkakaroon tayong lugar na kasama ng mga ginawang banal ng Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin kung sino yung mga banal sa Biblia. Hindi po yung mga patay ginagawang banal, kundi mismo yung buhay na tao, sila po ang ginagawang banal. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagliliwanag sa amin na kami po pinagtsatsagaan mo kami turuan ng aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron po kayong matutunan. Sana. Kahit pa paano po sana meron kayong napulot na aral. Galing po ito sa Biblia. Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Tandaan po natin, minsan lang po tayo mabuhay, samantalahin na natin ang inaalok na regalo ng Diyos, ang alin, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaibigan, hindi pa po uli ang lahat. Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo sa Panginoong Yesus, ito na po yung pagkakataon, kaibigan. Isuko nyo po ang inyong problema kay Jesus. Ano man to ang problema ninyo, gaano man kabigat. Anong sabi ni Jesus? Come to me, all of you. Kayong mga may daladalang mabibigat na problema. Magtiwala po kayo kay Jesus. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa Barangay 96 tayo, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Thank you for watching. God bless us all.